Good morning mga coworkers, welcome back sa ating munting YouTube channel, Regans Construction TV. For today's video mga coworkers, ipakita ko sa inyo yung pagbubuhos namin dito sa aming driveway mga coworkers. Kasi minamadali na kami ng may-ari mga coworkers kasi gusto na nilang mag-move in ngayong buwan ng March ng 2024 mga coworkers. Gusto na daw nilang lumipat. Pero kaya ito mga coworkers, minamadali na namin, nakapag-umpisa na kami. Ito na kasi yung pinakahuling malaking area na kailangan namin na mabuhusan. Siguro matatapos din namin to sa loob ng hindi rin siguro naman to abutin ng isang linggo mga coworkers, kasi malalaki din yung expand na ginagawa namin. Nasa 3.5 yung kanyang lapad at ang haba naman niya nasa 10 meters ang haba niya, kasi malapad masyado talaga tong area ng kanyang driveway mga coworkers. Yung nakikita nyo na may mga yero at saka may mga sako, yan yung area niya ng kanyang entrance mga coworkers. Dyan siya papasok papunta dito sa loob dito sa kanyang itong area na una namin nabuhusan mga coworkers. Ito yung area ng kanyang main door. Ito yung drop point niya, pagbaba niya ng sasakyan. Paikot siya pabalik papunta sa entrance, at saka atras na lang siya dito sa may bandang likuran nitong nagbabasa ng tubig sa flooring. Paatras siya papunta sa kanyang grahe mga coworkers. Pabilog tong niya, yung area ng dito sa kanyang drop point, pabilog para siyang parang may rotonda siya. Pero kung nasunod namin talaga, sinunod namin yung kanyang lumang plano na may fountain dito sa kanyang gitna, para talaga siyang rotonda mga coworkers. Pero hindi na pinasunod ng may-ari kasi pangit daw, baka maalanganin daw siya pagliko niya mga coworkers. Kaya tinanggal na namin yung fountain niya sa gitna. Ayan mga coworkers, subaybayan nyo lang yung bubuhos namin mga coworkers hanggang dulo para makita nyo yung paano namin ipinis yung painarulilan niya. Kasi itong flooring na to mga coworkers, dito na to siya final, kasi hindi na to kakabitan pa ng tiles. Flooring lang siya, simpleng flooring lang, pero kailangan na pantay na pantay talaga siya, at saka walang matitirang tubig kapag umuulan or may nagwa-washing sila ng kanilang sasakyan. Walang matitira na tubig sa gitna ng kanyang flooring. Kaya mabusisi rin to mga coworkers, hindi kailangan na magmamadali sa flooring. Ang sabi ko sa kanila na kahit isang expand lang, basta maganda ang pagkagawa, okay na ako sa ganyang gawa. Ito na yun mga coworkers, ang natapos kaming mabuhusan mga coworkers. Pina-align ko sa kanila uli kasi napansin ko na nabali yung sa kanyang gitna, yung pinaka-guide niya, bumaba yung sa may gitna. Kaya pina-align ko uli sa welder namin, pinalagyan ko ng tangsi para makita talaga yung area kung saan siya nabali yung kanyang yung kanyang guide. Kasi kapag buti nga na nga lang mga coworkers, napansin ko, nakita ko kagad. Kasi kung hindi ito nakita, sigurado ako na dito maiipon sa gitna yung kanyang tubig, kasi yung declive niya kasi papunta dun sa baba, papunta sa kanyang catch basin. At pag salubong nito sa kabilang expand mga coworkers, nakababa na yung naunang nabuhusan. Sigurado ako na na may tubig na maiipon sa gitna, kasi malalim yung gitna niya. Bumaba siya ng
nasa 2 cm yung pagbaba ng kanyang guide mga coworkers, kasi nakatukod siya ng may tukod siya na bakal na naka-welding, pero nung nabasa na yung lupa niya kasi nalagyan na ng halo, nabigatan siguro yung guide niya, kaya bumaba. Kaya pinaalayan ko sa kanila mga coworkers para hindi backjab yung gawa namin, para dire-diretso na pagkabalik nito nila sa pagtapos ng magtanghalian. I-final rodila na nila tong ginagawa namin na flooring. Ito lang mga coworkers, siguro matapos namin ngayong araw na to, kasi naubusan na rin kami ng naubusan kami ng simento, kasi ang sabi kasi ng mag-deliver may hatid nila ng umaga, kaya pinaumpisahan kong maghalo kahit 30 bags lang yung simento na nasa budiga namin. At yan na nga mga coworkers, yan na yung pagpapahinal nila ng pagrodila. Yan na pangalawang rodila na to mga coworkers. Tatlo lang yung nagrodila, kasi alauna na ng hapon, pero hindi pa rin dumating yung semento na order namin. Mas nauna pa dumating yung buhangin namin kaysa semento. Ayan pangalawang na yan mga workers, kasi ang pag final finish namin ito sa pagrodela, kung yung final finish namin sa aming mga wall kapag nagpi-finishing kami, ganon din dito, ganon din ang kanyang pagpipinish. Ihahagod din sa mga coworkers pababa. Final rodila na namin. Pangalawang rodila pa lang to. Babalik pa sila ng pangalawang beses, bali 4 na beses to nilang babalikan na rodila hanggang final siya, hanggang sa makuha na yung kanyang pinakagrano ng kanyang pagrodila. Ihahagod nila to pababa mga coworkers. Nasa bandang dulo na sila, 3 lang, pero yung ibang naghahalo at saka yung ibang mga kasamahan namin, handa ko na sila ng nagsaking na sila ng mga buhangin at saka yung graba. At saka yung iba naman, inassign ko na sa pag-aasinta ng hollow blocks dun sa likod na bahagi na ginagawa naming bakod, kasi hindi na pwedeng maghalo pa kami ng semento ngayon para sa buhos, kasi alauna na at baka abutan kami ng ulan, kasi hindi rin maganda yung tempo ng panahon dito sa lugar namin. Parang makulimlim siya mga coworkers, kaya hindi na pwedeng maghalo pa ng para sa buhos. Yan mga coworkers, subaybayan nyo lang tong video to mga coworkers hanggang sa dulo para makita nyo ko yung paano namin siya ipapainal yung pagkarodila niya, at makikita nyo rin na paano ba yung gawa namin, kung pantay ba or hindi. Kayo na yung bahala mga coworkers na humusga dito sa trabaho namin. Ayan diretso lang pantay na pantay talaga yan mga coworkers, kasi tubo yung guide namin. At saka nakita ko rin yung may konting diferensya kanina, kaya ipa-repair ko kaagad habang basa pa yung halo. Kailangan talaga na nakatutok ka sa ganitong trabaho, kasi pag na-backjob, foreman din ang mananagot. Yan mga coworkers, pantay na pero hindi pa rin siya hindi pa rin nawala yung kanyang groove ng kanyang pagrodila. Kailangan talaga na mawala yung pagrodila niya, yung grano ng kanyang pagrodila. Pagbalik nila nito, pangatlo nilang pagrodila mga coworkers, susubukan na nila tong ihagod pababa. Hagurin na nila to pababa, pero pag
makikita mo pa rin na hanggang makikita pa rin namin na hindi pa lumulubog yung buhangin. Nadadala pa ng rudilang kahoy. Hindi namin to titigilan, babalikan namin to at babalikan hanggang ma-freeze talaga yung ano niya, na-freeze talaga yung kanyang mga buhangin, mga ka-workers. Yung wala ka nang makikita na ano, na nakalutang pa na ano, nakalitaw pa na buhangin or bato. Yan mga ka-workers, oh. Ganito lang ang ano namin, ganito yung diskartihan sa paggawa namin ng mga concreting, mga ka-workers. Hindi namin tinatarget na malaki yung matapos namin sa isang araw. Kahit isang expand lang matapos namin, okay na ako. Basta ang importante na pulido yung pagkagawa niya, mga ka-workers. Wala nang balikan at saka wala nang sisihan pagdating ng kinabukasan. Kasi kadalasan kasi ang isasagot sa iyo sa maso na yan na minamadali na namin kasi meron pa naghihintay na isang expand. Hindi na nila hintay na matuyong-tuyo na yung unang expand na pinuhusan. Lilipat na sila sa kabila, kaya ang resulta nagiging 70, 69 plus 1, 70 yung ano, yung pagkagawa sa trabaho. Kaya ang sabi ko sa kanila na hindi kailangan na malakihan, ang importante pulido yung pagkagawa at walang backjob na mangyayari kapag pulido yung pagkagawa. Yan mga ka-workers ko, tignan nyo, pantay na yung pagkarudila nila. Pagkatapos dito, isang balik or dalawang balik nito mga ka-workers, finish na to. Pwede na tong iwanan. At saka bukas makikita nito, bukas pag binasa na namin to, ng tubig, makikita nyo kung may natira bang tubig sa gitna, mga ka-workers. At ito na nga mga ka-workers, ito na yung final na pagrudila namin. Ayan, hagod pababa mga ka-workers yung kanyang rudilang kahoy. At yan, kung napapansin nyo, meron na kayong nakikita na parang grano ng kanyang pagrudila, mga ka-workers. Mapapansin nyo na pantay talaga, iba talaga pag pahagod pababa yung pagrurudila, mga ka-workers. Kasi yung paikot kasi, hindi ko naman sinasabi na pangit yung diskarte na paikot, pero hindi mo talaga maiiwasan, mga ka-workers, na bubukol yung kanyang gitna pagka paikot lang na paikot yung kanyang nadadala, kasi yung kanyang halo papunta sa gitna or papunta sa gilid. Kaya ang ginagawa namin sa una naming pagrurudila, paikot siya, mga ka-workers. Tapos pag nagpa-final rudila na kami, hinahagod namin pababa or patagilid ang paghagod. Nagdepende yan sa inyo, mga ka-workers, kung paano nyo ihahagod yung pagpa-final rudila nyo. Ang sa amin kasi pababa ang paghagod namin, kaya yung nadadala ng rudilang kahoy, pag pinaikot mo, natatamaan siya pag hinagod mo ng pababa. Natatanggal yung kanyang bukol or kanyang lalim. Makikita mo pag may malalim na area, mas madali mo siyang malagyan uli ng ng halo, mga ka-workers. Ayan, yan, ganyan yung namin final na pagrurudila, mga ka-workers. Hagod siya pababa. Ayan, ganyan lang, mga ka-workers. Ganyan lang kasimple yung gawa namin. Simple lang, pero masasabi ko na hindi man siya umabot ng 100%, hindi rin siya bumaba sa 90%, mga ka-workers. Maganda talaga ang pagkatira. At saka piling-pili rin yung maso na pinapatira ko ng ganito, mga ka-workers.
Yung mga class E talaga na mason ang pinapatira ko sa mga ganitong klaseng trabaho na mabusisi masyado to mga coworkers, kasi hindi na to lalagyan ng tiles ng may-ari mga coworkers. Ito na yung kanyang final na driveway mga coworkers. Ayaw niya nang magkabit ng tiles kasi hindi rin siguro niya gusto, kasi may posibilidad talaga ng tiles na madulas lalo na kapag umuulan, kasi medyo paangat pa naman tong area niya, kasi nakadeklibe to ng 60 cm yung taas nitong kanyang driveway mula sa driveway sa subdivision mga coworkers. Kaya hindi niya na pakabitan ng tiles. Ang sabi niya, ipay na lang ang pagkarodila, kailangan na maganda yung pagkarodila, at saka okay na daw siya kahit na wala ng tiles. Kaya ito yung ginagawa namin mga coworkers, kailangan talaga na pulido yung pagkarodila nila. Yan yung hagod pababa yan. Kahit nakatagilid yung rodilang kahoy niya, pero yung hagod niya pababa pa rin. Yan yung final na final na pagrodila. Yan nakikita nyo na parang may mga grano yung pagkarodila nila. Yan mga coworkers. Okay mga coworkers, hanggang dito na lang mga coworkers. Maraming salamat sa panonood at sa wala niyong sawang suporta. God bless sa inyo mga coworkers.